Civil Aviation Authority of the Philippines, mga kasama natin. May information officer na sila. Oo, si Miss Bea Bernardo. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyoman Lourdes. Hi, hello po. Good afternoon, Ma'am Lourdes. And Oo. good afternoon po sa ating mga nakikinig po ngayon. Okay, ma'am, kumustahin lang namin base ho sa pinakahuling tala or hawak ninyong data. Ngayon po ay Martes Santo, 3:45. Kumustahin po namin yung mga paliparan under Civil Aviation Authority of the Philippines. Yes po, no. Simula po March 28 hanggang April 5 po, ipinapatupad po natin yung Uplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026. Ibig sabihin po niyan yung mga airport po natin sa buong bansa ay naka-heightened alert na po. Mahigpit na security po yung pinapatupad po natin at meron po tayong no-leave policy sa ating mga personnel po dahil nga ina-expect natin yung dagsa ng mga pasahero. As of now po, ang ina-expect po nating numbers ay nasa 555,000 po na mga passengers ang pupunta po sa airport para po sa Semana Santa. 555,000 a whole week na po ito, ma'am. Lent week. Yes po, ma'am. 7 to 10% increase po yan compare po dun sa 500,000 passengers na naitala po natin last year po. Sandali, teka. Lumalabas na mas marami ngayon? Yes po, ma'am. Yun po yung data po na lumalabas po sa amin na ina-expect po namin na mas marami po ngayon, 7 to 10% increase po, ma'am. Bakit po, Ma'am Bea? Di ba ang taas na ng pasahe? Ang taas ng pasahe sa taxi papunta dyan. Bakit ito mas mataas ho sa tingin niyo ho yung mga nagbabakasyon sa kabila ng krisis? Yes po, ma'am. Kasi po, tayo po kasi mga Pilipino, meron po tayong habit na pag nagbubok po tayo ng ating flight, months before po yung ng flight natin, yung binubok natin, no? So karamihan po na magta-travel po ngayon ay nabili na po nila yung ticket nila prior pa dun sa nangyari sa Middle East tension po. So ina-expect po namin na karamihan sa kanila ay itutuloy pa rin po yung mga biyahe nila, lalo na po kung local or domestic yung flight po nila. Ma'am Bea, So, okay, tama yung sinabi niyo, no? Yung iba bumili ng promo. Tama, ma'am, no? yes. Month or a year before. Kaya ayaw sayangin yung yung ticket. Okay, ma'am, sa lahat ng airport under CAAP, ano ang may pinakamaraming dating ng mga pasahero? Well, actually, ang base po sa ating monitoring, ang mga airport po sa Iloilo, Puerto Princesa, Davao, Zamboanga at General Santos po, ito po talaga yung may mga higher foot traffic po sa ating mga airport. Ito din po kasi yung mga airport na merong international flight at domestic flight po. Okay. Marami ang local or international tourist passengers. Based po dun sa trend na nakikita po natin, marami po talagang international, pero lately po nakikita po natin marami na din po talagang mga nagta-travel locally po. Ma'am Bea, may mga untoward cases, incidents na naitala so far this Lent week? Nasa Martes pa lang po tayo. Yes po, no. Actually nagkaroon po tayo ng 2 canceled flights po. Noong March 28 po, yung flight po from Iloilo to Manila, nag-cancel po sila dahil sa bird strike. Pero na-accommodate naman po kaagad yung mga passengers sa next flight, kaya nakapunta po kaagad din sila ng Manila. So meron din po tayong isa sa Zamboanga, Zamboanga to Manila flight din po yun. Tapos nagkaroon po kasi ng minor technical problem yung aircraft, pero naagad naman din po na-accommodate yung mga passengers. So naituloy din naman po yung. Ma'am Bea, merong mga issues like nagbawas ng lipad yung isang yung isang eroplano. Naka-apekto ba yon sa mga passengers or may mga cases ba kayong nahawakan na nahirapang maghanap ng masasakyan because sa situation na yon? Well, actually, tama po yan. No? Based po sa ating monitoring, nakarating po sa amin na yung mga Philippine carriers po ay nagbawas po sila ng flight dahil nga po para makapagtipid po sila ng fuel. Pero based naman po sa sinabi nila, nag-abiso naman po sila ng maaga sa ating mga passengers. So kung meron pong mga apektadong mga passengers dun sa mga pagbabawas po ng flights ng ating mga airlines, inaabisuhan po namin sila na makipag-coordinate po sila directly dun sa airlines nila para alam po nila kung kung maire-rebook po nila or marirefund nila yung mga ibinayad po nila. Nako, Ma'am Bea, eto na ha. Gantong panahon, kasi before nung walang krisis, di ba, dapat 3 hours or 5 hours international. Ano ba yung payo mo sa mga pupunta sa mga paliparan? Ilang oras before ng flight?
Actually, Ma'am Lourdes, ganun pa rin po kasi nga we are expecting na marami pa rin talagang dadagsa sa mga airports natin. Kaya ang payo po namin ngayon ay 2 hours to 3 hours before po na mga flights po nila ay dapat na sa airport na po sila para maging smooth po yung flow po ng kanilang proseso hanggang po makasakay sila ng mga eroplano. Kasi kahit nga po meron tayong fees sa fuel crisis, in-expect pa rin po natin talaga na itutuloy po ng karamihan ng mga Pilipino yung kanilang mga flights po. Ay, ma'am, may tanong ho rito, ano po, wala raw po bang problema sa mga immigration areas? May sapat ba? Wala bang mahabang pila? Yung mga Well, e-gates ba lahat gumagana na? Well, I cannot really say po about that kasi immigration concern po yan eh. Pero so far po wala naman po kaming nare-receive ng mga reports po regarding that. Pero mas maganda po talaga kung makausap po natin ang immigration regarding that. Alam niyo, ma'am, natutuwa ako kasi may information officer na yung kaap, no? Oo. Salamat ha, napagbigyan mo kami. Nasaan si Sir Eric pa Yes, rin Sir po. Eric. Oo. Yes po, si Sir Eric pa po. Si Sir Eric po ang ating spokesperson po. Pero kasi po ngayon po marami pong interview talaga. So happy po kami. Nag-happy po kami ng mga interviews po. Oo, kapag ganitong situation yan, talagang maraming interview. Hindi naman kami magtatanong tungkol sa iba pa. Thank you, Ma'am Bea, ha. Mabuhay kayo. Salamat sa oras. Ingat po. Salamat. Maraming salamat. Ay, sandali, po, Ma'am Bea, hindi kayo pwede mag-leave, di ba? Yes po, Oo. ako actually under uplat biyaheng ayos, hindi po kami nakalib. So pwede po kayong tumawag sa amin Oo. anytime. Ma'am Bea, salamat ha. Mabuhay kayo. Thank you. Thank you so much po. Ingat po kayo. Mga kasama si Ma'am Bea Bernardo ng